Okay mga guys, so meron na naman tayong i-reaction video. Ito ay galing kay Melbs Castle. So please paki-subscribe sa kanya. And also siyempre, subscribe na lang, mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, okay? Kung gusto niyo yung ganito mga topic, so stay in lang diyan, okay? So umpisahan na natin 'to, mag-react, okay? Kailangan talaga natin ipaglaban at mapakinabangan. Kung kakapasok lang na balita, hindi takot ang Pilipinas kung magkakaroon man ng malaking gulo. Napakatapang yan na anunsyo ni Pangulong Marcos. Pinapasimulan na kasi ang pag-aaral sa paghukay sa West Philippine Sea para sa oil at natural gas. Maraming beses na ang pinigilan to ng China. Pero ngayon, hindi na to mapipigilan pa kahit gera pa ang kapalit. Mismong si PBBM na kasi ang nagbigay hudyat, simulan na ang paghagilap ng langis sa West Philippine Sea kasama ang US. O yan, nag-announce na ang presidente ng Pilipinas na sa PBBM na mag-umpisa na ng maghukay ng langis sa West Philippine Sea. Whether man magalit man o hindi ang China. Ayun ang pinakamabigat na utos ng Pangulo ng Pilipinas. So siya lang ang nakagagawa niyan. So talagang bilib ako talaga dito sa ating Pangulo na si PBBM. So kahit magalit man ang China o magdeklara ng gera, sigurado tuloy ang desisyon ni PBBM. Paniguradong sobrang galit na naman ang mga Chinese. Pero mapipigilan pa ba tayo ng mga ito? Find a way. Kasi kailangan na natin eh. We already need, kung may mahanap dyan, kailangan na talaga ng Pilipinas. Yung China, hindi ba, maliit na bagay sa kanila yan eh. Sa atin, malaking bagay yan. So, kailangan, kung meron mang oil talaga. Sabi ng Pilipinas, Kaya nga, ang laking bansa na ang China nang-aagaw pa sila ng territory. So dapat ibigay na lang nila sa Pilipinas yan, no? So kailangan natin ng resources, energy resources at financial resources na manggagaling sa West Philippine Sea. Diyan nga sa Pilipinas, kaya nga tama yung desisyon ni PBBM, ano? basta yung batas, kailangan masundan yung sa Pinas. Ang sinasabi naman ng Chinese, hindi. Amin yan eh. Kaya kailangan masundan is Chinese. So yun talaga yun ang roadblock doon. Mahirap makita kung paano natin ayusin yun. Kung hindi maghuhukay ang Pilipinas, pagsisisihan to ng gobyerno sa panghabang buhay. Mas maganda nang ipaglaban ang ating karapatan kaysa maunahan tayo ng mga Chinese at hindi natin mapakinabangan. Ano sa tingin nyo? Tama lang ba? Yes, tama. Tama, kailangan maghukay na tayo sa West Philippine Sea kasi kung hindi niyan itong mga Chekwa na to talagang uunahan na tayo niyan, ha. So kailangan talaga sa lalong madaling panahon makapaghukay na. Nang sa ganun hindi na pumalag ang China. Di ba? Ba ang pagsugal ni PBBM kahit gera pa ang kapalit nito? Lots of potential, and the longer that the tension is, if we're not able to resolve it, then the more delay we're going to experience from our end. For other countries like China, maybe they're already starting to extract resources there. Then the problem is we're not going to be able to get our fair share from those natural resources. The other important element also is sustainability. Because if that is our exclusive economic zone, we have the authority to regulate who can use it Yes, tama. and how we're going to utilize these resources. And one important element of food security is also ensuring the sustainability in the use of this natural resources. Yes, tama. Kailangan na natin ng gamitin ng ating natural resources. Kasi nasa EEC yan Exclusive Economic Zone, kaya walang dapat ipangamba. So if we're not going to be able to assert our rights, we're not going to be able to establish a regulatory framework on how to extract these resources, then at some point they will be depleted, and that's it. It's a sad story of us not being able to benefit from. Yes, tama. Yes, tama yung sinasabi niya, no? Kailangan talaga mag-explore tayo sa ating natural resources. The resources
in the areas where we actually have a sovereign right. So I think it's very important that we continue to assert our rights over this exclusive economic zone, because this is when you should assess whether threats are really valid. And I think this is also where economic cooperation should come in, because China's market is also linked with the European market, with the market of the United States. So imagine if China would continue to violate these international laws, economic sanctions can be established against China. Yes, tama. Kung talagang nagbabiolate ang China sa international law, papatawan sila ng economic sanction ng Amerika. So, ano mangyayari sa kanila? Babagsak ang kanilang ekonomiya, di ba? So, kaya nga, dire-diretso na ang paghuhukay ng langis sa West Philippine Sea. Kaya tama nga talaga yung desisyon ni PBBM. And that would, more or less shape the behavior of countries in that economic exclusive zone. But right now, I think we have to continuously assert our right and evaluate whether the threat of a war is really valid or not. From my perspective, from an economic point of view, I don't think it's valid, as I've explained, in terms of economic linkages. Dapat lang talaga na masimulan na ang paghuhukay nito para mapanabangan naman ng lahat ng mga Pilipino. Kayo, pabor ba kayo sa nakakagulat na desisyon ni PBBM? At nalaban din ba kayo pag may sumabog na galit mula sa China? Kayo, ikomento sa baba ang saloobin. Yes, so talagang pabor ako dito sa desisyon ni PBBM. Kung lalaban naman, syempre, ang Pilipino hindi mo talaga mapapasuko yan. Ang Pilipino laban at lalaban yan. So kasi kung nasa tama, talagang kung maghuhukay talaga tayo sa ating exclusive economic zone, malakas ang loob natin kasi atin yan So pumapanig sa atin ng international law. So, okay. Hanggang dito na lang tayo. So, kung nagustuhan nyo tong video na to, please subscribe, like, and share. Okay?